Inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa harap ng Senado ang kanyang pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Idinawit pa ni Bernardo ang ilang mambabatas sa pagtanggap umano ng maletang pera na multimilyon piso ang laman. Lumutang din sa Senado ang mga driver at security aid na naghahatid umano ng pera sa mga mambabatas. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Yan ang pag-amin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagharap niya sa Blue Ribbon Committee. Pinangalanan ni Bernardo sina Senator Francis Escudero, dating Senators Bong Revilla at Nancy Binay, ako Bicol Congressman Saldico at Education Undersecretary Try-Give Olaivar sa issue ng kickback sa infra projects. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Dagdag ni Bernardo, 2 beses umano sila nag-usap ni Escudero ukol sa proyekto. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na idinawit ni Bernardo. Direct bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 3019. Wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Ikinagulat naman ni Binay na ngayon Makati Mayor ang pagkakadawit ng kanyang pangalan at nanindigang wala itong katotohanan. Anya, ginagamit lang umano ang kanyang pangalan para ilihis ang issue sa mga dapat managot sa anomalya. Reaksyon naman ni Escudero, wala siyang anumang ugnayan kay Bernardo. Iginit ni Escudero na bahagi ito ng umunoy pag-atake sa Senado. Pinasinungalingan din ni dating Senador Revilla ang paratang ni Bernardo at giniit na nakahanda siyang humarap sa anumang investigasyon. Tinawag naman ni dating House Speaker Romualdez na fabricated ang mga aligasyong nagtuturo sa kanya na tumatanggap ng kickback mula sa flood control funds. Gate pa niya, pilit na pilit ito. Lumutang naman ang 2 driver na tumulong umano kay ex-DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara para maghatid ng kickback na umano'y para kay Ko. Mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi lang po isang beses kasi kung dinadala po namin sabi niyo iba naman po ito sa ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Normally po ang isang maleta nagre-range from 30 to 40 million pagkakatanda ko po kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Inihirap din ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ang dating security aid ni Congressman Ko na si Orly Guteza. Ayon kay Guteza, naghahatid umano siya sa bahay ni Ko sa Pasig City at kay House Speaker Martin Romualdez ng mali-malitang pera o kung tawagin nila ay basura. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain. Dagdag ni Guteza, nag-deliver din umano si Benguet Congressman Eric Yap ng 46 na maleta sa bahay ni Ko. Si Yap ay dating chairperson ng House Committee on Appropriations noong Duterte administration pero itinanggi niya ang akusasyon at giniit na hindi kailanman tumanggap at naghatid ng pera kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Senador Win Gatchalian, lumalabas na higit 34.9 billion pesos ang na-corner na halaga ng proyekto ng SunWest Corporation na pag-aari ng pamilya ko mula 2022 hanggang 2025. Pero ipinagtataka ng Senador, makikita rin na ho natin from NEP to GAB to GAA saan pumapasok yung mga projects na na-award po sa SunWest Corporation. Ang punto ho dito, 4 billion na award po sa SunWest Corporation galing sa unprogrammed appropriation. Yun po yung punto. Kaya important, kaya which is not easy, no? Which is not easy because mayroon guidelines ang DBM na dapat shovel ready. Susunod namang ipatatawag ng komite si Deputy Undersecretary Olaivar. Sa pahayag, itinanggi ni Olaivar ang aligasyon ukol sa pagtanggap ng porsyento sa infra projects. Sinabi ni Olaivar na mag-leave of absence muna siya para magbigay daan sa anumang investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.